Okay, so New Testament, so the grand goal na of our lesson is why should we study the New Testament, di ba? Bakit ba natin ito pag-aaralan? Bakit ba natin ito bibigyan ng pansin? So, the study of the New Testament is centered on the life of Jesus. At yung reason for knowing Jesus is the the great opportunity para sa mga tao, so for creation to meet the Creator. And the New Testament is primarily a story. So it tells about the story. At itong story na to, dito nakapaloob yung kwento ng buhay at pagliligtas ni Jesus, no? Yung plano niya ng kaligtasan. It is about the fulfillment of a promise. So may mga pangako sa Old Testament na isa sa katuparan natutupad, no? During the time of Jesus na dapat bigyan ng pansin. Sa sa time nila Jesus, even before, let's say mga 300 so mga 200 years before Jesus or before the manifestation of Christ, ay meron na silang tinatawag na messianic hope or expectation na itong mga Hudyo, they were already awaiting for the coming of a Messiah, yung magliligtas sa kanila to mag-a-assure na sinasabing yung return of the kingdom of David, no, back to the people of Israel, or particularly itong tribe of Judah. Now, this is just a background, no, kasi kaya naman nung appearance ni John the Baptist, yung mga tao ay nakikinig sa kanya, and they were all they believed that the presence or the appearance of John the Baptist was a preparation for the coming of of the Messiah. At ganun nga ang nangyari with the person of the Lord Jesus Christ. So may mga Old Testament texts dito na helpful sa prepare ng sinasabing yung messianic expectation. Again, messianic expectation, yung perspektibo ng mga tao na yung Messiah ay paparating na or malapit na or makakasama na nila, no? So Genesis 49 says that the royal scepter and ruler's staff will not depart from the tribe of Judah. So during the post-exilic era na natalo nga ang post-exilic era, natalo ang Judah ng Babylonian Empire, at kaya naman nawasak yung templo, ganyan. At pero ang pangako kasi ni Yahweh sa pamamagitan ni propeta Nathan na ibinigay ko David, no? Sa 2 Samuel ay ang kaharian ni David ay ay walang hanggan, no? Pangwalang hanggan. Kaya naman makita natin ito ay may kinalaman. Numbers 24:17, a star will come out of Jacob, a scepter will rise up out of Israel. Kaya po ang makikita natin yung bansa, yung flag, no, ng bayan ng Israel is is an allusion to the star being recognized dito sa Numbers 24:17. At in a person, it is again supports dun sa idea of the Messiah. Isaiah 11:1-9 ay foretells of a day in which a shoot will come up from the stump of Jesse. What does this mean? Sa puno, pag pinutol yung puno, 'di ba? Tutumba yung puno. At may matitira doon na yung pinagputulan. Ang tawag doon yung stump, no, yung stump. Nandun lang 'yon. At sa case ng yung buhay ng mga halaman, nandiyan si Ate Lenny. Good evening po. Thank you for joining us. Sa buhay ng mga halaman, pag naputol yung puno, doon sa pinagputulan, meron siyang uusbong, di ba? May tutubo na naman doon na yung buhay na kung saan yun ay magiging malaking puno. Yun yung tinatawag na shoot. Sa case ng Babylonian exile, yung natalo ang bayan ng Huda ng mga taga-Babylon, at sunod-sunod yun, no? Pati yung mga Persian, pati yung mga Greeks, and then later on yung mga Roman, no? Roman. So, uh,
kahit naputol na yung puno, sa understanding nila, sabi nila, ay kawawa naman tayo, patay na, wala na yung Davidic covenant. Pero yung shoot na yon, yun yung later on na sabihin natin tutubo at ini-expect nila na yun ay galing sa tribe ni David. And bakit pag-aaralan ng New Testament? Because it talks about the kingdom of God, 'di ba? So, pinag-uusapan sa New Testament ay yeah, we recognize also ang Ate Mercy is also here. Ang New Testament teaches about the kingdom of God. So, the kingdom of God or the kingdom of heaven, paulit-ulit siyang binabanggit sa mabuting balita, no? Sa four gospels at yung Mark, Luke, and John. And at the same time, ay makikita rin na discuss din ito ni Apostol Pablo, no? When we talk about the Lord's table, it alludes to the kingdom. And even sa kunyari when you read the book of Revelation, again, what is being described dun sa book of Revelation is the ano yun, the uh, um, complete manifestation of the kingdom of God, no? In both in heaven and earth. Kaya nga doon sa prayer, when we talk about doon sa Ama namin, yung kaharian ng Diyos, magari si Jesus sa langit at saka sa lupa. Sorry. And what else? Yun. It is about the person of Jesus. So, um, pinapangaral ng mga alagad yung mabuting balita. Pero sinabi nila, sino ba yung Jesus na pinapangaral nyo? Kaya kinakailangan na si Jesus, yung kanyang kwento, yung storya ng buhay niya, ay mapag-usapan. Kaya po merong discussion about the person of Jesus. And what else? It is also about the work of Jesus. Again, when we focus about yung di-distinguish natin, what's the difference between talking about the person and then talking about the work? Kasi dun sa person ni Jesus, it talks about his identity. Sino siya? At pinapakilala ng mabuting balita na si Jesus ay hindi lang isang taong kagaya natin. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Now about the work, pinapakita naman dito yung ginawa ni Jesus na pinapasa naman sa kanyang mga alagad. No? Kaya importante yung work of Jesus kasi we are the ambassadors or we are His disciples or learners, no? Na parang sa karate, yung nag-train ng karate, merong sensei or master at tinitrain niya yung kanyang estudyante, yung nag-aaral na karate na makuha yung kanyang galing. Para lang sa gayon, kunyari, black belter, diba? Black belter yung karate master, ay may pasa niya yung kanyang galing para ma-multiply, ma-duplicate niya yung kanyang sarili. So, important yung work of Jesus kasi it also gives us a picture of what we are going to do. If we, of course, again, ang ministry ay voluntary. No? Ibig sabihin, ito ay kusang loob na ating ibinibigay bilang pasasalamat sa kaligtasan na binigay ni Jesus. And then it is also about the particular and the cosmic. So particular, it may refer to yung tribe ng mga Tagalog o kaya mga tribe ng mga Ilocano o kaya mga Cebuano, di ba? O kaya mga Hiligaynon. Pero it also talks about the bigger scale. Hindi lang po Pilipinas, hindi lang po yung sa atin sa Southeast China, kung hindi yung buong mundo at maging yung buong sanglilikha, no, yung universe. So, interpreting the Gospels, yamang magkakaroon tayo ng ilang lessons. Ay, nandito rin si Kuya Belmer. Thank you. Kuya Belmer, thank you for joining us. Yamang mapag-aaralan natin ang Mateo sa gabing ito or mamaya at maging sa aklat ni San Marcos, of course, maging kay San Marcos, di ba? Maganda magkaroon tayo ng ilang mga points about interpreting the Gospels. I know this is not an hermeneutics class, pero I'll try to be quick dito sa area na to.
So the role of the interpreter, tayo po yun, ikaw at saka ako, tayo, we are all interpreters. Hindi lang po yung pastor, hindi lang po yung Bible scholar, tayo po ay nag-interpret. We must realize that just as the biblical text arose within historical process, personal processes and circumstances, so interpreters are people in the midst of their personal circumstances and situations. So meron tayong kinabibilangang konteksto, meron din sila. Ito mga nandito sa Biblia, di ba? Ay mga 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 nakasulat na mga tunay na kwento ng mga pangyayari sa buhay. However, napakalayo ng ano no ng kanilang ng kinabibilangan ng kanilang ano no yung yung mundo na kanilang kinababahaginan, 'di ba? Yung kaalaman at saka yung pamumuhay, even yung kultura at lengguwahe nila. Thus, while hermeneutics must give attention to the ancient text and the conditions that produced it, responsible interpretation cannot ignore the modern context, yung kalagayan natin ngayon, pamumuhay natin ngayon, yung kaisipan natin ngayon, and the circumstances of those who attempt to explain the scriptures. And then recognize rin, salamat, magandang gabi Ate Lilian, thank you for joining us. Yet on the other hand, no one can interpret without some pre-understanding of the subject. Naalala ko nung meron akong klase sa biblical theology sa PTS, tinanong ko sila, kaya ba nating intindihin yung Bible lang yung purong-puro at hindi tayo na-impluwensya ng anuman. At sabi ng lahat ng mga estudyante sabi nila oo. Pero again, kagaya ngayong gabi, bago pa tayo magpunta rito sa umaten ng ano or yung MTP, mag-register kayo sa MTP. Meron na tayong mga nalalaman agad tungkol sa ano, sa Diyos, tungkol sa Panginoong Hesukristo, at tungkol din sa church. At lahat ng yon, lahat ng nalalaman natin at karanasan natin ay naisasama natin sa ano, sa pag-interpret ng ano ng Bible. So these results, ibig sabihin yung meron ka nang nalalaman, we call presupposition. This results in serious misunderstanding. Like that reported by a Christian counselor, a woman explained to her therapist that God had told her to divorce her husband and marry another man. Tapos sabi raw kasi Ephesians 4:24, sabi, put on the new man, no? As the key to her divine guidance. So again, makita natin yung sinasabi ng babae na ito ay ginagamit niya as proof text yung isang bagay na gusto niya naman gawin. At ginamit niya lang yung Biblia to support na sasabihin niya na yun daw yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Anyway, so ito yung mga challenges, no? Distance of time, no? Panahon nila or even when you're talking about nung si David ay naging hari, that was about 1,000 years BC. 1,000 BC. Kung idadagdag natin ngayon, whenever we talk about David and the Psalms, some of the Psalms, no? We're talking about a document taken from 3,000 years ago. Okay? Ito naman, may mga naririnig tayo, di ba? Kahit naman sa social media, no? Na parang akala nila, ang dali-daling intindihin yung istorya tungkol kay David. Pinag-usapan natin 3,000 years old na document, no? And then there's also distance of culture. What is the sandal custom for the redemption and transfer of property sa root nung tinubos ni Boaz, no? Kapalit ng kinsman redeemer, no? Si Ruth bilang kanyang asawa at yung ari-arian ni Ruth doon sa biyenan niya si Malon. Okay. And then geographical distance, no? Going up to Jerusalem from Caesarea, pag titingnan natin sa mapa, that is from uh, I mean we know yung concept ng south going north. Pero sa kanila, when say going up, yung elevation kasi ng Jerusalem ay mas mataas. At ang Caesarea ay sea level. Kasi merong dito, may pantalan dito sa Caesarea. Parang sa atin pag pupunta tayo ng Baguio, taas yung lugar. Again, na lang na quick view na lang kasi ang topic talaga natin is about Matthew.
Interpretation during the patristic, sila merong bibigyan ko na lang ng pansin, mga tatlong uri ng pag-interpret. Una yung literal, na kung ano po yung sinasabi doon sa Bible, yun ay take na nila na literal. Kaya naman sa pagdarating ni Jesus, tinitreat nila marami sa mga propesiya, no? Sa Old Testament na literal na nagaganap, no, sa buhay ni Jesus. And then meron pa yung typology, or example yung kagaya sa buhay ni Abraham, no? Si Abraham ay lumilitaw na nagre-representa kay or siguro wag na si Abraham. Si Moses ay nagre-representa kay Jesus bilang tagapagbigay ng utos or kautusan. So, lawgiver, 'di ba? And of course, the leader of Israel, no? So, typology. And another is also like a high priest, no? Kagaya ng paliwanag ng ng manunulat ng Hebreo. And of course, he is also a type of David when we talk about kingship, 'di ba? So there is also the concept of yung how to apply principally with the principle or application, no? No? Hindi nila sinasagawa literally ang yung sa OT. Rather, naghanap sila ng mga comparable, at some of these things ay ginagawa natin when we talk about applying texts today, di ba? And there is also the concept of allegory or allegorical, na kung saan meron silang binabasa na kumakatawan sa or paglalarawan sa ng binabasa nila sa Old Testament at paglalarawan ng mga kaganapan sa New Testament, di ba? For example, merong isang parable yung um, yes, good evening sa amin, Jello, no? Thank you for joining us. So when we talk Evening about po, sorry. allegory, ito yung tinatawag na ini-spiritualize, no? Ini-spiritualize nila yung binasa, tapos hanapan nila ng counterpart sa time natin. Although there is some degree of acceptability dito, no? Especially when we talk about the yung parables, di ba? Yung parables, whenever we approach the parables, given that the parables are not historical events, no, hindi sila historical. They speak about an object lesson. So ang parable ay pwede mo i-take allegorically. However, when you talk about history and other aspects, dito ay nagiging somehow somehow difficult to understand yung allegory. So, pwede na natin itong skip. And then sa time din ng mga fathers or church fathers, ini-interpret nila yung Bible using the creed. At meron tayong yung familiar, 'di ba, yung Apostles' Creed, 'di ba? I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, Jesus Christ, Holy Son. So, itong creed na ito ang ginagamit nila para yun ang guide na gagamitin nila in order to interpret the Bible. At merong mga grupo, especially during the turn of the 20th century, yung mula 18 yung year, naging 1899, naging 19 something, ay nagkaroon ng mga oneness, no? Pag sinasabing oneness, ito ay paniniwala na si Jesus at saka yung Diyos Ama iisa. So nagkaroon ng mga oneness na belief, at dahil doon sa mga grupo na ito na sineset aside nila yung creed. Ang sabi nila, hindi nila kailangan yung creed. At nag-end up sila sa oneness, sa pagiging oneness, which is again maling interpretation ng Bible. Sinabi ni Augustine, interpretation specifies that it aims to lead readers to love God. No? So si Augustine, sinasabi niya na merong layunin, no? Yung Bible. Naalala ko nung lumabas yung yung purpose-driven life, di ba? Yung purpose-driven life ni Dr. Rick Warren, na ang focus doon is to glorify God, di ba? Although, syempre, it is also a discussion na sa reform. Pero kay Augustine, sabi niya na ang layunin ng Bible, and even yung pinag-aaralan natin, mga kapatid minamahal, the New Testament, ang goal nito is really for us to know Jesus and to love Him, di ba? And it seeks to cultivate, dahil meron tayong pagmamahal kay Jesus,
Of course, that is within the what we call the greatest commandment naman. So it's not surprising, di ba? We are to love God above all else and then love your neighbor as yourself. So nakita natin somehow yung presentation dito ni Augustine is a paraphrase to the to the great commandment. Now we talk about interpretation from the Middle Ages to the 20th century. At dito yung kay Thomas Aquinas dahil nga sa lack of or sabihin natin hindi lack kung hindi napakapa nung naimbento po yung printing press during the 10th century ay napakamahal po yung publication ng Bible, no? Napakamahal sa kanila ng papel at saka ng ng mga aklat na pinapublish ng printing press. At dahil dito si Thomas Aquinas doon sa kanyang pag-build ng catechism, no? Na-develop na ngayon yung tradition, yun yung kanilang ituturo para sa mga Catholic Christians na walang Bible. Again, walang Bible, no? So we are in a more advantage position kasi nga meron tayong Bible at pinag-aaralan pa natin, no? So yung sa Middle Ages, nag-create sila ng catechism at yung catechism na yun ang nakaka-affect sa reading ng Bible. So si Erasmus, yung yung philologist or yung expert siya sa pag-aaral ng ancient Greek, no? Ay inedit niya yung yung New Testament, yung Greek New Testament. Kaya naman in 1516 ay na-publish yung kanyang modern edition ng Greek New Testament. At kay Erasmus, dito nakita yung kahalagahan ng word study. Now ito naman si Luther, mga kapatid minamahal. Si Luther ay isang German Catholic monk. And he is also a lawyer, kaya very very academic, very learned itong si Martin Luther. Ang ginamit niyang inaral niyang Bible, yung Bible na inedit ni Erasmus, okay? So yung inedit ni Erasmus na Bible, yun yung ginamit niya at yun doon. Sino mag-aakala na yun yung naging reason kaya nagkaroon ng Reformation. Nagkaroon ng Reformation sa Germany at simula noon ang pinagbatayan na nila to understand at ginamit nilang Bible ay ginamit na Bible ni Martin Luther yung Greek na, hindi na yung Latin version ng scriptures. Bibilisan ko na lang. And then modern era, nagkaroon tayo ng historical critical analysis. I hope ang ilan sa inyo na nag-take kayo ng hermeneutics, no? Kasi hindi ko naman na susundan ang inyong progress with regards to sa atin sa MTP. However, sana po mga kapatid minamalay, nakapag-aral din kayo ng hermeneutics. Very helpful talaga siya. So dito yung historical critical analysis. Intindihin mo yung words at saka intindihin mo yung kasaysayan. Babalikan ko lang. Parang ganito, no? Si Erasmus, yung nag-open ng kahalagahan ng words, ng phrases and sentences, and then even yung paragraphs. Si Luther naman about the role of history. So yung historical critical analysis combines these two, no? Yung kahalagahan ng dalawang ito. Problem ng historical critical analysis, di ba? Merong masyado siya nakafocus on the past, no? Masyado siya nakafocus on the past. So, in a way, tinitingnan nila yung past, pero kailangan, well, anyway, yung training naman to appropriate the biblical text in the present is also a thing that we should also learn, no? Kasi yung observation. At kunyari, kanina, salamat sa Lord, nakapag-preach mo ako muli sa Anabocostal. Bawat paggawa ng sermon, bago gumawa ng sermon, talaga idudulog natin sa Lord yan eh. Ilalapit natin sa Lord kung tayo yung magsasalita. Kasi hihingin natin hihingin natin sa Lord through the Holy Spirit, yung mensahe na pinakananais niya na siyang ipapangaral. And then yun nga, we use methodologies. Now, form criticism. This will be helpful when we talk about Matthew and Mark, no? So, ano ang definition ng form criticism? Form criticism sought to recover the
shorter oral compositions from which the Bible's written sources supposedly derived. It is also aimed to determine the specific cultural life setting in which it originated. Ano no, masyadong mouthful pero um, gusto ko kasi magkaroon pa tayo ng time to talk about the Gospel of Matthew. So, some of the forms in the Gospels, we see yung parable. A parable refers to a short narrative with two levels of meaning. Yung the parable can be used as a proverb, a riddle, a comparison, or a contrast, or both simple stories or complex stories. And then, meron ding mga miracle stories o yung mga very specific, sabihin natin, very special yung category ng miracle stories kasi pinag-uusapan dito yung mga hindi karaniwang nangyayari, no? At again, this is through the work of the Lord Jesus Christ na siyang very, very spectacular kasi it shows, it also supports the idea that Jesus is, is the Messiah sent by the Lord. The representation of God, no? So ito yung mga ilang mga miracle stories makita natin. Yung mga components ng miracle stories na nakikita natin. So, merong description of someone's distress or a description ng isang problem, usually sickness, no? At kung ito naman ay raising the dead, ay loss of life, no? And then there is a cry for help, lalapit kay Jesus ng tulong. And then the response of the miracle workers, kung saan, of course, either Jesus, si Peter, si Paul, o meron pang mga ilan kasi si Peter at saka si John, ano, yung merong pinagaling dun sa dun sa Book of Acts, no, na hindi makalakad, ano. And then the miracle, and then the reaction of the crowd, no. So magkaroon ng himala at pinapakita dito na ni-record pati yung response ng mga tao and then the response of the miracle worker. Miracle stories include also yung feeding of the 5,000 and then yung paglakad ng ating Panginoon Jesus nung naglakad siya sa Ilog Jordan, Lawa ng Jordan pala. Sorry, hindi Lawa ng Jordan. Galilea pala. Lawa ng Galilea, the Sea of Galilee. Siguro skip ko na to, Meron din pronouncement stories, mga terms na sinasabi ni Jesus. And if you look at the Sermon of the Mount, yun, punong-puno ng pronouncement stories yun. That is to include the Lord's Prayer. Namin. And then ito na lang, mabilis na chronology just to close this, no? Ito ay chronology mula 334 which begins with the capture of yung si Alexander the Great, no, na nasakop niya or natalo niya ang Persian Empire kasama na rito yung bansa ng Israel during the time. 281 na isulat po by the request of the different kings, no, na i-translate po, isalin ang Hebrew Old Testament sa Greek, no? Yung lengguwahe, kaya po mayroong Septuagint, no? So ito yung Greek Bible or we could say Greek Old Testament na ginamit ng mga alagad, no? Yun yung binabasa nila at with the as a result of the disparate yung pag kalat, no, ng mga Hudyo in the different cities around the Roman Empire, no? Ang binabasa nila yung yung Septuagint. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo na na ito ay inspired, no? Inspired scripture ito, kaya lagi mo itong babasahin, di ba? At ituturo mo ito, no? So skip natin yan, sila Antiochus, tapos nagkaroon ng Maccabean Freedom, no? Maccabean Revolt, and then pagdating ng 63 BC, no, meron na namang mananakop. Ito na yung mga Roman, yung Roman Empire ay sinakop na naman nila ang Jerusalem. Kaya po mula 63 BC onwards ang Jerusalem po ay under ng mga Roman. Siguro isama ko na hanggang 70 AD kung saan ito yung time na winasak na naman yung templo, no? Yung templo na binabanggit ni Jesus sa Gospel of Matthew. Ay, ano pa ba?
kay 20 to 19, Herod begins rebuilding the temple in Jerusalem. Kaya po nung si Jesus ay nag-ministry sa Jerusalem, yung templo po na pinapagawa ni Herod ay hindi pa lubusang tapos, no? Hindi pa lubusan. So, pero marami na sigurong nagawa, no? Doon sa ano na yon. And then 6 to 4 BC, si Jesus ay sinilang. By the way, dahil September 1 po, no? Merry Christmas po sa inyo lahat, no? Ah, hindi na po tayo kakanta ng ano, no? Pamaskong awit. Basta, Merry Christmas po sa inyo. What else? And then sabi dito, 82 sa center po, yung si Pontius Pilate ay naging governor ng Judea. And then nag-ministry si Jesus around these years until the death of Jesus sa Jerusalem, supposed to be 29 or 30. Kaya laging binabalikan yung AD 30 as a reference point sa ano sa ministry ni Jesus. Hindi mahaba po 'yan, no, hanggang kasama na diyan yung first, second at saka third missionary journeys ni Apostol Pablo hanggang dun sa ano no, yung martyrdom and even yung Jewish war, yung sorry, yung pagka ano no, yung destruction ng temple at sa 81. Yung nakalagay ko sa pinakamababa ay 81, no? Domitian rules the Roman Empire between 85. Bakit po? Kasi yan yung years na kung saan supposed to be naisulat po yung ano yung Book of Revelation. Ayan. Book of Revelation. So,